Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, no, paktay na. Grabe, matindi to. Kapapasok lang Attorney Vic Rodriguez, may malaking pasabog. Yan mga karibin natin, no. Iyakin si Insan, yan mga karibyo, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon at ating aalamin mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Yan mga karibin natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na mga karibin natin, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Narito ang Balitang Pinoy TV. Sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig, naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Po, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nananawagan sila na papasukin ang ICC dito sa ating bansa para imbestigahan yung drug war ng Administrasyong Duterte. So, Tagalog itong post ni Attorney Rodriguez. Basahin ko lang sandali. Madaling maintindihan din. Dagdagan ko ng comment. ICC, wag manghimasok. Sabi niya. So ayon kay Attorney Vic, sa kanyang reposting na nagva-viral na at this point in time ay nasa 8.3 thousand shares and 1.5 million views na. Ito sa po itong malaking hudyat na nasa panig natin si Attorney Vic Rodriguez at naniniwala ako na hawak niya ang alas. Hindi lang isang alas, 4 na alas. Ang prediction natin kahapon, may isang mapapahiya eh. Isa sa mga magpinsan na mapapahiya. Kung hindi yung Pangulo yung mapapahiya, yun pong speaker na pinsan ang mapapahiya. Dahil hindi sila pwedeng walang posisyon eh, di ba? Okay. Ngayon po, alam na natin kung sino yung napahiya. Kaya lang, dahil sa play of words nila, medyo hindi mabigat, no? Yung yung pagkapahiya nila. So, eto lang mga karibin natin, no. Balikan lang po natin no, yung about kay Attorney Vic ba ka-review. 'Di ba nung kasagsagan po ng pangangampanya, talagang naging busy po ito si Attorney Vic Rodriguez, mga karibin natin. Dito sa mga kampanya ni dating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? Kasi 'di ba? Malapit na kaibigan, no? Si Attorney Vic Rodriguez, mga karibin natin. So, yan, natanggal rin po sa kanyang posisyon sa gobyerno. Matino po yan, mga karibin natin, kasi biruin mo, sanggang dikit sila ni PBBM, di ba? Pangalawa po mga karibin natin, ito si Attorney Trixie, mga karibin natin, di ba? Naging official din po yan, di ba? Naging official po rin yan ng ating gobyerno. O naging secretary or spokesperson, di ba? So, matino rin po yan, mga karibin natin. Tinanggal rin, no? Natanggal rin. Or nag-resign ba? Kasi hindi na matiis. At ito na nga rin ito, isa pa mga karibin natin, si Derek Paul Soriano, mga karibin natin. Di ba? Wala na rin. O yan, mga karibin natin, magtataka ka. Bakit itong mga matitino sa ating gobyerno, mga karibin natin, tinatanggal, no? Sino kayang may gagawan yan? Well, anyway, mga karibin natin, hulaan nyo na lang po. Patuloy po tayong makinig dito. Yan po pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? So ayon kay Attorney Vic, sa kanyang reposting na nagva-viral na at this point in time ay nasa 8.3 thousand shares and 1.5 million views na. Titingnan natin. Yeah. 1.5 million views. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte
at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang Commission on Audit or the COA na magsasagawa ng isang buo, patas, bukas at makatotohanang audit kung paano ginastos ang pera na nagmula sa kaban ng bayan. Okay? Dapat natin bansa. Simula na ang pag-audit sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez. Hands off on public funds. Okay? Actually, may bigat ang binitawang salita ni Attorney Vic Rodriguez. And also, kabablog lang ni Coco 3 hours ago, I think, si aking BFF, aking baby girl na si Sas Rogando Sasot, na kung saan tinalakay niya, hinimay niya, na pwede namang i-detalye o i-audit o ipakita sa taong bayan ang mga ginastos ng mga kongresista. Okay? Not only that, ang mga mafia sa Malacanang. Kinumpara pa nga ni baby girl Sasot. Okay? May history kasi yan palangga kung bakit ko siya tinatawag na baby girl. Of course, mas bata siya sa akin, kaya baby girl ko siya. Okay. So, ikinumpara niya ang auditing dito sa House of Representatives dito sa Amerika at doon ipinakita niya sa kanyang vlog na ultimong maliliit Uber, taxi, mga pang soda or anything na mga meals, di ba, na maliliit na amount ay recorded sa House of Representatives ng Amerika. At sinasabi nga ni Sas doon na itong sila Martin Romualdez na mahal ang Amerika, bakit hindi tularan ang sistema sa politika or sa US government. At lagi nating sinasabi yan. Hindi man about, expenditures ang sinasabi ko, but lagi kong sinasabi, bakit hindi nyo gayahin o tularan not only the US but iba't ibang bansa na maganda yung sistema. So hindi na lang sa mga karibin natin, hindi na lang po sa tularan, di ba? Gawin niyo po yung tama. Yan lang naman pong hinihiling ng taong bayan, di ba? Gawin niyo po yung tama para hindi kayo masita, di ba? Yun lang. Kaya nga po nagkakaloko-loko na dito mga karibin, nagkakalokohan na tayo dito sa pag-audit ng extraordinary fund nila, di ba? Kung hindi dahil kay dating Pangulong Duterte, mga karibin natin, hindi rin naman magiging maingay ito, di ba? Yan nga po yung sinasabi nila, wag na daw tayong maging maingay about dito sa extraordinary fund, mga karibin natin. Pero sino, di ba? Kahit naman mag-ingay tayo, wala rin naman makikinig sa atin, di ba? Kung hindi nga si dating Pangulong Duterte ang nagsalita, hindi pa puputok yan at sisingaw yan, di ba, mga karibin natin? At saka si Ma'am Sas, di ba? Ang point lang dito, mga karibin natin, maging patas kayo. Ipakita nyo na kung saan ninyo maging transparent kayo sa taong bayan. Kasi hindi nyo po yan pera, mga karibin. Hindi po nila pera yan, mga karibin natin. No? Galing po yan sa atin na nagbibigay ng tax, no? Kinakaltasan tayo ng taxes, mga karibin natin. Na pinasasahod at pinopondo sa kanila. Inuutang pa nga yan sa ibang bansa, no? Ina-advance na yung mga taxes natin, mga karibin natin. Yung tax natin in the next, sabihin natin 5 years, di ba? Inutang na yan sa ibang bansa para lang ipamigay, ipamudmod dito sa mga congressman na ito. Tapos hindi man lang di ba? Hindi man lang tayo bibigyan ng ng report kung saan nila ginagamit yan. Kahit po kayong mga nasa ibang bansa, mga karibin natin, may ambag po kayo rito, di ba? Sa tuwing nagpapadala kayo ng mga remittances ninyo, mga karibin natin, kinakaltasan po yan ng taxes. So, nakakalungkot lang, mga karibin natin, kasi, di ba? Naghahanap tayo ng report kung saan nila ginagamit ito. Akalain yung mga karibin natin sa Amerika pala, kahit yung pagsakay sa taxi, no? Yung iniinom nilang tea, may resibo yun para ma-audit sa Kongreso. Pero sa atin, mga karibin natin, certification lang, okay na. For example, mag-example tayo, mga karibin natin, no? For example, kumain ka, may kayo, di ba? May conference, yan, imbis na 5,000 lang yung nagastos, kasi nga, walang resibo, certification lang, gagawing 100,000. Edi tiba-tiba ng mga tiyan ng mga buhayang to, mga karibin natin.
Talaga pinagloloko tayo nito mga ka-review Nila sa government. Okay, balik tayo kay Atty. Vic. And thank you, Sas, kasi, marami na tayo nagigising. Tama, napapaos yata ako ngayong araw na to. So, marami na tayo talagang mga nabudol na nag-speak up. At isa sa pinaka-core, pinaka-close, pinakadikit ni Bongbong Marcos, ni Kuting ng Norte, si Attorney Vic Rodriguez. Okay, balikan natin si Attorney Vic. Sino ba si Attorney Vic Rodriguez? 'Di ba? During the campaign, kasama natin siya, spokesperson ni Kuting, Tama. Chief of Staff, laging tagapagtanggol sa kanyang mga binabato sa kanya ng mainstream media. Okay? Kasama natin, hinangaan natin si Attorney Vic na Pero tinanggal nila mga ka-review natin. Kasi nga, straight to mga ka-review natin. Pag straight ka mga ka-review natin na tanggal ka, hindi ka pwede. Kailangan medyo pipikit ka. Yung mga marunong pumikit mga ka-review natin, no? Yung natatapalan na, yun ang papasa. Kakaiba rin, matalinong abogado, malumanay, magaling, maayos ang kanyang pagkakamada ng kanyang mga statement, which is totoo naman. Then, ano ang nangyari dyan? Nung nanalo na si Kuting ng Norte, na pinaka-ungrateful, at si Lisa Ahas Matos Araneta, pinaka-ungrateful na mga nilalang, na mga maitim ang puso sa buong mundo na nakilala ko, diba? Ay tinira kaagad nila ng patraidor si Attorney Vic. Ngayon mga palaga, ano ang issue dito? Diba? Pinagtulungan nila si Rodriguez. Okay? Binato ng issue ng conflict of interest. Pero ang totoo, ang hindi alam ng taong bayan, nung time na talagang pinapili ni Lisa Smugs ang kanyang asawang under the sayang walang yagbos, pinapili, kumbaga, tinorture ni Lisa ang utak ni Kuting na wala namang sariling paninindigan talaga, natanggalin si Attorney Vic Rodriguez, kaya Naalala ko pa mga ka-review natin, no? Yung tumitira dito dati kay Attorney Vic Rodriguez, itong si Thinking Pinoy, mga ka-review natin, no? At si Katunying, mga ka-review. Diba? Pinagtulungan nila si Attorney Vic, yun mga ka-review natin, Ito yan, na kahit panoorin niyo po sa mga video, no? Talagang tinira po nila si Attorney Vic noon. nagwagi ang ahas. Di ba? Nagwagi ang ahas bilang, tinanggal bilang executive secretary, but later on, ay gusto na lang i-appoint ni BBM Kuting ninyo si Attorney Vic bilang Chief of Staff. Napirmahan na ang kanyang appointment ayon sa ating, hindi lang naman ako nag-expose niyan, di ba? Ang nag-expose niyan. But anyway, marami. So ngayon, ano na nangyari ngayon sa ating bayan? Dahil isa sa kanilang itinapon ay si Attorney Vic Rodriguez, actually tinraidor, di ba? Tinraidor ni Lisa at ni Bongbong. Kaya ngayon, wala na silang tagapagtanggol na may utak at may galing. Ang tagapagtanggol nila, mga uhugin. Mga uhugin na walang aral. Yan, di ba? Wala na silang core group. Wala na ang maharlika sa kanila dahil nagising ng mas maaga sa pambubudol nila. Okay, ano pong ibig sabihin nito? Okay? Sa nangyayari ngayon sa pag-aayon o pagsang-ayon ni Attorney Vic kay Pangulong Duterte sa kanyang statement na dapat talagang busisiin o ipakita ang transparency, i-audit itong mga jejemon na mga kongresista at mga senador o yung mga taong nasa gobyerno. Ito sa po itong malaking hudyat na nasa panig natin si Attorney Vic Rodriguez at naniniwala ako na hawak niya ang alas. Hindi lang isang alas, 4 na alas. Alright? Kasi kung matatandaan ninyo, may mga nagme-message sa akin. Sabi niya, Miss Maharlika, may connect ka ba kay Attorney Vic? Sabi ko na gano'n, never ever kung nakilala si Attorney Vic nung umuwi ako, may nakita ba kayong picture? Hindi. Okay? Wala akong connect sa kanya, but ako, I'm looking forward na meet ko siya one day. You know, magkasama kami sa Speak Up Day. Kasi yun ang hinihintay ko kay Attorney Vic. And I believe, mag-Speak Up Day na siya. Kasi 3 days ago ay nag-Speak Up Day na siya. Patunay na talagang umaalma siya sa mga kapalpakan ng ating Kuting at Ahas administration. Actually, mga kababayan, kung babalikan natin ang mga posting ni Facebook post ni Attorney Vic Rodriguez, makikita mo talaga ang kanyang not really alsay, pagkadismaya dito sa gobyerno ni Kuting. Kasi in July 2024, in July 24 this year, nung nagsona si Kuting ng Norte na dating, di ba? Dating sanggang dikit ni Attorney Vic.
Pero dahil sa pagtantrum ni Lisa Smugs at gusto niyang matanggal, tinanggal actually, si Attorney Vic, para mamayagpag ang agri-smuggling business ni Liza at ni Tambaluslos at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta at itong si Michael Ma, ang mga kasabwat nila. Kaya naman ay tuluyan ngang nawala si Attorney Vic sa picture ng mga ahas at kuting admin. And that's good. I think ito yung pinakamaganda na nangyari kay Attorney Vic. Bakit nga naman ikaw magtatrabaho sa ganitong mafia? Even si Attorney Glenn Chong, di ba? Never ever, di ba? Siyang mag-work under sa, di ba, inoferan siya ng crumbs nga, ng tira-tirang posisyon sa interview ko sa kanya. So yan mga ka-review natin, no, talagang medyo nakakapanghina itong ating gobyerno mga ka-review natin, sapagkat kung sino pa yung mga tuwid, no, na sumusuporta talaga sa gobyerno, siya pa po yung tinatanggal, no? Dahil lang po sa mga ambisyon ng iilang politiko. Nako. Alam niyo mga ka-review natin, ako nagdududa ako sa ito, opinion lang po ito Baka yung 'di ba? Kasi nagkaroon ng demolition job dito kaya Attorney Vic mga ka-review natin. Baka ngayon yun din yung ginagawa nila kaya BP Sara. May demolition job rin na nangyayari, 'di ba? Kay BP Sara mga ka-review natin. So anong masasabi niyo diyan kaya Attorney Vic mga ka-review natin? Kasi 'di ba, alam naman po natin na talagang sa kasagsagan ng pangangampanya number 1 po itong naging busy sa pangangampanya ni PBBM si Attorney Vic mga ka-review natin, pero walang nangyari po sa kanyang pinagpaguran, no? Na sana siya mismo ay magkakaroon ng posisyon, no, para matulungan, no, ang ating Pangulong BBM, walang nangyari po mga ka-review natin, na tinanggal po siya, no? Wala tayong magagawa mga ka-review natin. Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po rito, no, sa naging pahayag na ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po sa balitang ito. Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video, at wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Balitang Pinoy TV. Maraming salamat po.